Kinwestiyon ng mga senator judge ng impeachment trial ang katotohanan ng video ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Si Daniel Manalastas para sa 13 sa tanghali. Hindi lang depensa, maging pati senator judges tinanong ang NBI senior agent na si John Mark Calilong na testigo ng prosekusyon nang sumalang ito sa cross-examination. Ang isa sa inalam ng senator judges, AI ba o totoo talaga ang video na pinalabas ng prosekusyon na konektado sa grave threats umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr.? Will you be able to say that the video presented yesterday were AI generated or authentic? The video presented today is what it is being seen on the Facebook, sir. Pag walang nakalagay na AI generated, siguradong hindi AI generated. Sa videong pinresenta ng prosekusyon, may nabanggit tungkol sa isa umanong kinausap na tao ni VP Sara. Ang tanong sa prosekusyon, will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes. si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero may paalala naman sa kanyang mga kasamahang Senator Judge sa pagtatanong. I'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law. Habang si Senator Judge Robin Padilla aminadong naguluhan sa ilang parte ng paglilitis. Kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-o-object. Medyo magulo po eh. Yung mga abogado natin sa buong Pilipinas, hindi nasusurprise sa mga objections na yan. Tanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva, paano na-assess ang banta laban sa Pangulo? Habang si Senator Judge Mig Zubiri may naiisip ding panukala base sa nangyaring tanungan. Dito yung lumalabas yung pag-weigh natin whether or not meron bang bigat yung threat o ito'y ordinaryong threat na nangyayari sa pang-araw-araw nating buhay. In my capacity, what of the consideration if it's a active threat, if it's the one giving the threat is capable of doing so? May it be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the President, Vice President, and its successors. Sa susunod na linggo, inaasahang may mga bagong testigo na ipepresenta ang prosekusyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Daniel Manalastas ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.